Alam mo yung next story natin, Chiki, napaka-interesting. Siyempre, malapit sa puso ko yun eh. Ibang klaseng pagbibisikleta. Iba dun sa, alam mo, iba sa mountain biking, off-road. Iba. Ano ba difference? Yeah, difference ng BMX sa mountain biking, well, ibang usapan, di ba? Kasi may endurance, may distansya na pinag-uusapan sa mountain biking. Yung sa BMX, iba eh. Yung mga stunts na ginagawa nila, na yung mga funny hop, yung mga wheelies, alam ko yan, mga yung parang tabletop. nagdi-dribble-dribble yung ano, di ba? Kaya mo yun? Wish ko lang. Wish ko lang. Kaya mo yun eh. Nung kabataan ko last year, kaya ko yun. 360. Ano pa alam mo? Ice stick grind. Yun? Hindi mo? Kaya. Bar Wall spin? tap bar spin. Yun, Parang mismo. hirap eh, mismo. no? Mahirap talaga yan sa mga mere mortals. Pero sa isang katulad ni Arman Mariano, na kakaibang atleta na nag-excel dito sa BMX sport na to. Naku, sisiw na sisiw yan. Kaya naman kinagigiliwan siya ng mga sports fans, ang mga ex-gamers. Ako si Arman Mariano, Asian BMX champion. Minsan uwi ako may sugat, ganun. Huwag ka na mag-bike, delikado yan. Lagi ka na lang may sugat, may pilay, ganyan. Lagi na nangyayari yun, pero parang nabibingi na lang ako eh. Kasi gusto ko kasing gawin to eh. Gusto kong gawin, ganyan. Nagtumatakas na lang ako minsan na para makapag-bike ako. Sumisirko sa ere, lumilipad na parang wala nang babagsakan. Ganyan katindi ang bagsik ng laro ni Arman Mariano, ang pambato ng bansa sa Extreme BMX. Idolo ng lahat ng rider sa Pilipinas at Asia. Pero hindi naging madali kay Arman ang pagsabak niya sa extreme sports. Nung 12 years old ako, bali nakakita ko sa labas ng bahay namin mga grupo ng BMX riders. Pero wala pa akong bike nun eh. Tapos nagpabili ako ng unang bike ko. Hanggang sa nakikita ko sila lagi. Tapos yung nagtatago ako para makita ko sila lagi, ganun. Susunod-sunod lang ako sa likod. Nung nag-start ako, talagang medyo natatakot pa ako. Kasi una nun, hindi ko pa alam na kailangan pala na naka-shoes. Parang nakachinelas lang ako, nagbabike ako, ganyan. Hanggang sa narinig ko sa mga huwag, baka matanggalan ka ng kuko. Natakot ako, ganun ba? Tapos hanggang sa nalaman ko rin na kailangan ka ng mga knee pads, shin guard, saka yung gloves, helmet, ganyan. Parang sabi ko, kailangan, dami palang kailangan. Pero inunti-unti ko siya na magkaroon ako ng ganon para matry ko rin yung gusto kong gawin. Ganon. Sports ng mga tambay, walang mga magawa sa buhay. Yan daw kadalasan ang tingin ng iba sa sport na napili ni Arman. Para sa akin, ang extreme sports, parang trip lang talaga eh. Nagsimula yan sa trip eh. Trip ng mga sports eh. Mga athlete na ganyan na gusto nila kakaiba eh. Nag-trip sila hanggang sa na-develop na magkaroon ng ganito palang sports eh. Meron pala nagagawa sa skateboard, may nagagawa pala sa bike, rollerblades, saka yung mga wall climbing, umakit lang sila. Trip lang yan eh. Ang trip na yun ang nagbigay kay Arman at sa buong bansa ng karangalan nang tanghalin siya bilang ESPN Asian X Games Champion noong 2002. At mula noon, 35 medalya na ang nauwi ng atleta galing dito at sa iba't ibang bansa sa Asia. Pero hindi naging madali kay Arman ang lahat. Na-injured ako noong time na yon, practice run pa lang. Bali, nung practice na yon, okay talaga. Kaya lang medyo sumablay ako ng 10 feet na ramps. Nahulog muna ako bago yung bike. Bali yung bike, tumama sa ulo ko.
Ayos, yun, suminaw na. Pagising ko kinabukasan, hindi ko na maigalaw yung leg ko. Ayun, hanggang sa nakayanan ko, doon ako first nag-champion. Talagang napilit ko talaga na kailangan ko talaga to, kailangan manalo. Pagtapos nun, sabi ko, kailangan ko yata pa-check to. Talagang hindi ko na. Nung pina-x-ray ko, meron palang lines yung C6 spinal ko dito. Yun yung pinaka-worst injury ko talaga dahil natakot ako spinal na eh. Hindi sumusuko, walang inuurungan, di kinikilala ang takot. Yan ang mantra ni Arman sa buhay, kaya kahit halos mabalian ng mga binti at mawasak ang mga tuhod, tuloy pa rin ang atleta. Na-challenge kasi ako dun eh, yung tulad ng mga nasemplang ako, ganyan. Parang gusto kong matry yung lakas ng loob ko eh. Parang gusto ko balikan yung nagawa ko, na nasemplang ako. Gusto kong balikan na mabuo ko yun. Kada isang araw, gusto ko meron ako matutunan na bagong tricks na para akong nag-iipon, iniipon ko araw-araw yun. Kada session ko ng bike, ganyan. Dahil tila ibon kong sumirko at lumipad sa ere, hindi humihinto si Arman sa training. Naisip ko kailangan ko yata mag-weights, kailangan ko mag-gym para yung bike mas maging magaang para sa akin. Sa ngayon, ginagawa ko ngayon puro basic push-up, sit-up. Dahil delikado, kailangan ng mga safety gear na mga rider para iwas sa baling buto at ulong bagok. Nakita lang nila na ginawa yon, naisip nila, madali lang yan, kaya ko yan. Pag tinry nila, dahil hindi nila alam paano basic. Pag tinry nila, yun, na-injured. Tumama yung mukha, tumama yung likod, medyo yung ulo, delikado kasi. Kaya kailangan namin ng kailangan ng may standard na practicean talaga kami na tulad ng mga skate park. May basic doon eh, merong magsisimula ka sa maliit hanggang sa malaki. Protektado man, minsan hindi pa rin maiiwasang madisgrasya. Yun, yung unang injury ko dito sa left leg. Yung maliit na buto dito na medyo nabali. Nag-crack. Tapos yun, nasimentohan to siguro mga 1.5 months. Pero yun, after nun, nagpagawa rin ako ng brace para dyan. Para ma-protect lang yung leg ko. Medyo pinasadya ko talaga siya. Magkabali-bali man ang lahat ng buto, wala nang atrasan para sa pinaka-extreme na atletang ito. Siguro hanggang kaya ng katawan ko, hanggang... Kasi iniisip ko rin yun, nakakalungkot yun pagdating ko ng age na medyo mahirap na para sa akin gawin yan. Pero yung isip ko, kaya ko, pero yung katawan ko hindi na. Kaya ngayon, hanggat kaya ko, ginagawa ko, at least pagdating ng age na hindi ko na kaya, hindi ako manghihinayang na sayang hindi ko nagawa ng time na kaya ko itong gawin. Bunga ng tiyaga at tapang at do or die na attitude, ramdam ni Arman na natamo na niya ang tamis ng tagumpay. Sa totoo lang, na-achieve ko na lahat yung gusto ko na makasali sa international, sa BMX World, nakasali na rin ako. Halos lahat ng mga idol ko nakita ko na nakalaro ko na sila, nakalaban ko na sila. Yun din ang pinangarap ko na mag-champion man lang ako sa ibang bansa. Nag-champion ako 2 times sa Malaysia, 1 time sa Indonesia. Na naipakita ko rin na, uy, ang Pilipino pala. Ganon, may mga magagaling. Bago pa man dumating ang nagbabantang snowstorm dito sa San Francisco, California, nauna nang dumating ang mas mabigat at mas matinding bagyo at yan ay si Ana Hurricane Mulaton, ang reigning champion dito sa WBO Super Bantamweight Division. At ang kanyang challenger, si Francesca Alcanter, ay maulanan ng suntok ngayong gabi. Nagsimula ang laban ni Ana Hulaton at Francesca Alcanter sa pag-awit ng National Anthem ng Pilipinas at Amerika. Ang PLM na si Lori Abukayan ang kumanta ng Lupang Hinirang. Alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Ang American Idol finalist naman na si Sway Penala ang kumanta ng Star Spangled Banner. Oh, say, can you see? Isa-isa ng tinawag ng ring announcer sina Hulaton at Alcanter. Francesca Alcanter, the Hurricane, you
Suot ni Hulato ng San Francisco Giants jersey na may number 28 dahil siya ang 28th champion ni Coach Freddie Roach. Ang kanyang pantaas naman, may pangalang Bonifacio, ang maiden name ng nanay niyang si Amy. Very excited for this fight. Sa unang round pa lang, siniguro na ni Ana na tama ang distansya laban sa mas mahabang si Alcanter. Pero di nagtagal, pagkatapos makatikim at kayanin ang ilang suntok, ay lumapit-lapit na rin siya. Mabilis si Hurricane Ana, pero hindi na nagpaiwan si Alcanter. Mahusay siyang umiwas. Karamihan nga sa mga suntok ni Ana ay hindi umabot. Si Alcanter naman nagpakita ng matitinding uppercut noong early rounds. Round 4 nang tumagas ang dugo mula sa ilong ni Alcanter pagkatapos matamaan ng solid right hook ni Ana. Mula noon ay sunod-sunod na ang jabs ni Hurricane Ana at tila hindi na ininda ang suntok ng kalaban dahil halos hindi na prinotektahan ng kamao ang kanyang mukha. Round 8 nang magdugo na naman ang ilong ni Francesca pagkatapos mapuruhan ng left jab ng Pinay. At sa dulo ng round 9, nagpakita ng konting putok si Alcanter sa ilalim ng kanang mata. Napabilib ang marami sa katatagang pinakita ni Alcanter sa huling round. Muling nabuhayan ng Meksikana at nagpakita ng second wind. All out ang pag-atake niya na sinabayan din naman ni Ana. At sa huli, nanaig pa rin ang ating pambato. It is a unanimous decision. She is still the WBO World Champion, Ana Hurricane! I was very surprised with the scorecard. Muling hindi na naman nabigo ni Ana Hulato ng 2,000 Pilipino na dito sa Bay Area at ang milyon pang nanood sa Pilipinas. Pinatunayan na naman natin sa buong mundo na hindi lang hari, kundi reyna ang mga Pinoy sa ibabaw ng boxing ring. Ang final score, mga numero lang yan. Ang dapat mong malaman ay mga kwento kung paano kinapos o paano nagwagi. Kung paano nakamit ang tagumpay, kung paano ibinigay ang todo, kahit na di umabot sa dulo. Yan ang mga kwentong astig.